Rolling in three, two, one, action. I'm Kimberly E. Robenta, 30 years old. And I'm Joshua Robenta, 32 years old. And kinasal kami noong February 2, 2024. And we're 1 year together. Love is patient. Dapat sa isang relasyon, marunong kang magpasensya. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, magkakaintindihan kayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, malakas yung partner mo. At hindi sa lahat ng pagkakataon, magagawa ng partner mo yung gusto mong mangyari sa kanya. So kapag marunong kang magpasensya, mas magiging kalmado ka, mas magkakaintindihan kayo. Sa akin, it's a choice. Choice na ano man season, ano man yung kung nasa downfall man kayo, nasa challenges, siya pa rin yung pipiliin. Siyempre, for a victory. So, it's a choice. Sa amin kasi nung mag-boyfriend and girlfriend pa kami, parang sinet up na namin na ini-enjoy muna namin yung life namin na sabi natin single or in a relationship. Higing binat at dala. Kumbaga, wala mo ng higpit. Sabay na-enjoy namin yung company namin with our friends, classmates, and then yung nag-cover. And when the time na dumating na ready na kami to settle, doon na kami nag-decide na So, yun nga, na-enjoy namin yung pagiging binata at dalaga namin, yung pagiging boyfriend and girlfriend namin. Kumbaga, hindi namin ni-rush yung mga bagay-bagay. Tapos, yun nga, dahil may same values naman kami, same goal, tapos same faith, at the same time, so, pinag-pray din namin. So, I think yun yung right time para mag-spend together na. Biggest surprise in marriage life is yung love pala, hindi siya napaka-unmeasurable niya. Kasi nung kinasal kami, parang sabi ko, sobrang mahal na mahal ko tong taong to. Diba? During nung kasal kayo. Tapos nung pumasok kami sa marriage life, meron pa pala siyang, mas mamahalin mo pa pala siya. Yung akala mo nabigay mo na yung 100% mo, yung kinasal kayo, mas mamahalin mo pa siya kasi this time, kung dati, hinahanap mo yung mga challenges ng mag-isa, ng kasama yung parents mo, but this time, kaming dalawa na yung humaharap sa mga challenges, sa mga pagsubok na dumarating. At yun, parang ngayon na may baby na kami, mas nakita kung paano niya kami alagaan, mas nakita ko paano niya kami protektahan. So parang na-realize ko na tama yung tao na pinakasalan ko. So, siguro first yung set up. Surprise siya in a way na doon ko mas naiintindihan yung magulang ko, yung sacrifices nila. Kumbaga, ganun pala yun kung hindi ka makaluto, wala kayong makainin. Kung hindi ka makalaga, wala kayong susutin. Kung hindi kayo parang sa sacrifice sa baby, lalo itong may baby na kami, kawawa siya. So, surprise in a way na ganito pala yung scene ng pagiging magulang, pagiging mag-asawa. And also, yung mga pag-celebrate namin ng events, yun nga, yung Christmas, New Year, ito yung monthly birthday pa rin ba yun? Celebration. At saka yung milestone na nasasakyan namin kay baby lang. What I've learned, ayun, si Joshua, sobrang mapagpasensya niya. Kahit na minsan hindi na ako kaintindi-tindi, diba? Kahit na minsan hindi na tayo
parang tatahimik lang siya sa tabi hanggang sa maging okay kami lahat. So, mas ganun. Parang yung isang araw lang, may kwento ako na, yun nga, gumising ako ng maaga, tapos siya pumasok na siya sa work. Tapos, may natirang pagkain, ulam dun sa kusina. Tapos, maliit na manok lang yun, tapos maliit na patatas. So, yung nakita ko yun, sabi ko, parang nainis ako kasi sinong kakain ng ganyang kakunting pagkain. Pero na-realize ko, yun nga, dahil natutunan ko yung sa kanya yung pagiging magpagpasensya. Sabi ko, what if siya kaya, ano kaya, gano'ng karami kaya yung binaon niya? Di ba pag bibili ka ng isang meal, sobrang konti lang yun. Tapos malalaman mo, anong tingnan ko sa'yo sa text? Ano? Anong ulam? Hindi. Marami ka bang kinain? May inulang ka ba? Parang ganun yan. Oo. So, yun nga, isang pirasong manok lang pala yung binaon niya. So, yun lang. Parang bago ka matrigger yung ano mo, yung anger mo, parang isip mo muna ano yung kinakaharap, ano yung nangyayari din sa partner mo. So, yun, maging mapagpasensya. Yung natutunan ko kay Josh. Yung one thing na natutunan ko sa partner ko na ano pala siya, mas amazing, strong, ganyan. Kasi yun nga, sa, lalo sa season na nagdalang tao siya, so imagine yung pag-iingat niya, yung pain na nararamdaman niya, ganyan. Mentally stressed, physically tired, yung hirap ka bumangon, alam mo yun. Then after nung lumabas si Rosie, kumbaga hindi lang natapos dun yung mga pain. So nakita ko kasi yung gusto niyang gumalaw pero hindi pa pwede kasi nga nasiya siya. Nandun na parang aray na siya. Na tinatanong, pwede na ba, pwede na ba ito magilid? Pero ayun, ina-advise ko na hindi pa pwede kasi nga nasiya siya. Kumbaga hindi pa inaalay yan. Then, hanggang ngayon, so nasa postpartum pa siya stage. So emotionally pa rin talaga hindi mo maintindihan. Marami kasi na silang nararamdaman na hindi natin ma-explain. Pero yun, nandun na nakita ko na napaka-strong din. At saka napaka-amazing dahil dun sa season na nagdaan, kinakaya niya yun. Hope and dreams. Yung hope ko, ayun, till death do us part nga, di ba? Sabi ko nga sa vows ko, you are my first and last. Ikaw ang aking una't huli. So, sana, yun nga, tayo na hanggang sa, yun nga, until death do us part. Tapos yun nga, yung dreams ko na mapalaki natin ng maayos si Rosie, na may takot sa Diyos, makilala niya yung Diyos na kinikilala natin ngayon. Kasi, yun nga, tapos maging financially stable, magkaroon ng magandang bahay. So, yun yung mga dreams namin. So, yun. Ginaya, same lang naman kay Kim na in the end, kami pa rin. At saka, nilolook forward ko yung hintay paglaki ni Rosie na pupunta naman kami sa mga lugar na pinuntahan naman namin dati na yun nga, magkakasama kami. Kaya syempre mabigyan sila ng better life. At saka yung bahay. Yun sila. Next time, may sa bagong bahay na. Huh? 100%. Sobrang halaga na kilala namin si Lord. Kasi, kung hindi ko kilala si Lord, siguro, nasa marriage life kami na nagmumurahan, nagpipisikalan. Pero dahil nga kilala namin si Lord, alam namin yung value ng isa't isa. Alam namin kung ano yung kakapitan namin kapag may challenges na dumating sa amin. Siguro kung hindi kami Kristiyano, matagal na kami bumitaw sa mga challenges na meron kami, 'di ba? Iba yung positivity, iba yung factor na meron kapag kilala mo si Lord. Ayun. Siguro nga kung wala si Lord sa buhay namin, hiwalay na kami. Kasi talagang hindi rin biro, kahit pa nga yung parang planning stage ng pagpapakasal or kahit sabihin natin yung in a relationship period. Hindi talaga siya madali. Maraming temptation, lalo sa work. Kumbaga kung wala kang faith kay Lord,
na hindi mo maalala na ito pala yung babaeng pinag-pray mo na makasama mo in the future, talagang bibitaw at bibitaw kayo. At syempre, malaking bagay din dahil alam ko, dahil kay Lord, nakarating kami sa kung saan kami ngayon. Ano. Our advice to young people is i-enjoy nyo yung season nyo ngayon. Kung nasa season kayo ngayon ng in relationship, i-enjoy nyo yung mag-boyfriend-girlfriend kayo, kilalanin nyo yung isa't isa. Kung nasa season kayo ng pag-aaral, yun, mag-aaral kayo ng mabuti. Mag-aaral kayo ng mag-enjoy kayo kasama ng mga classmates nyo, ng mga kaibigan nyo. Kung nasa season kayo ngayon ng career, yun, i-enjoy nyo yung income na meron kayo, na nakakapag-provide kayo sa family nyo, nakakapag-provide kayo sa sarili nyo. Kasi kapag pumasok ka na sa marriage life, dapat ang maging priority mo na yung family mo. Hindi pwedeng si barkada mo na, hindi pwedeng pag tinawag ka ng mama at papa mo, ganun. So, dapat family yung priority mo na. So, ayun, siguro advice ko rin sa kanila, be mentally, physically, financially prepared. So, hindi kasi biro talaga yung married life. Kumbaga yun nga, sa stage ng babae, kung lalo yan, kung dadalang tao, may mga bagay na hindi mo talaga ma-explain. Kumbaga yung tingin mo na understanding na meron ka ngayon, hindi pa pala yun yung dapat magkaroon ka. Kumbaga, meron pang mas malalim. Kasi, ayun, iba yung mga nararamdaman nila, hindi siya kagaya ng parang ma-explain mo kung bakit mo na nararamdaman ito. Kumbaga sa babae, iba eh. Kaya, be prepared mentally, yan, na ano man yung mangyari, dapat positive man o negative, siya ang pipiliin ko, siya yung mamahalin ko. Kumbaga, choose wisely sa magiging partner nyo in the future. Na may same values, na may same goals, yun na, with same faith na rin. At saka yun, siguro yung clarify na lang din, na hindi mo pipiliin yung babae dahil sa good traits niya o sa mga positive na katangian niya, kundi mamali mo rin lahat ng negative na meron siya at yung mga negative na makikita pag magkasama. I'm Mark Estacion, 39 years old. I'm Sheena Joy Estacion, 33 years old. 9 years na kami kasal. Kinasal kami noong January 3, 2016. Yung relationship namin, hindi kami dumaan sa pagiging boyfriend-girlfriend. Basta, parang nung time kasi na yun, kasi nga, naghahanap ako ng parang nagsawa lang sa ginagawa ko. Parang gusto ko naman kasi nakita ko sa mga kilala ko na ang ganda na yung buhay nila na may partner sila. So, nag-pray ako agad na sana na magkaroon na rin ako ng partner. Kasi nga, nagkakaedad na rin. So, sabi ko sana magkaroon ako ng partner na rin. Siyempre, may experience ko na ikasal din. So, biglang dumating sa akin siya. So, after nun, nag-decide din kami na magpakasal din. Sa akin naman, love, siguro yung effort na ibibigay and then yung kung isusurrender mo lahat. Even lahat kay God, parang ganun sa akin. Yung love na buong pamilya mo, parang acceptance din. Ganun. Nung nagsisimula pa lang kami, lalo na yung mga first year pa lang namin, medyo, siyempre, doon ay lumalabas yung yung mga dislikes namin. Actually, dumating nga sa point na parang may hindi kami pagkakaintindihan ng time na yun. Gusto niya nang umuwi sa kanila. At sabi ko noon, hindi, uwi ka. Pero, buti lang, hindi natuloy sa ganun. Siyempre, mas ako pa rin sa kanya na mag-sorry pa din. Kasi parang nauna kasi kami nagka-baby before kami kinasal. Kaya parang malaking adjustment yung yung nangyari. Na syempre, hindi kami totally na talagang yung kilala namin yung isa't isa, kumbaga nagsama kami, doon lang kami nagkakilanlan ng yung parang ng malaliman, parang gano'n.
siguro mas maging yun nga, malaki siyang adjustment kasi yung mga bagay na nagagawa mo nun, kumbaga parang limit na lang siya at saka yung focus mo talagang nasa family mo na and tsaka talagang yung mga ano ba tawag yung parang may mga bagay ka na parang gustong gawin pero lately parang hindi mo na siya pwedeng basta-basta gawin kasi may may mga anak ka na dapat unahin mo, parang gano'n. Meron, actually, yung in-emphasize ni Pastor na yung hindi issue sa amin yung yung pera and yung pagiging serious din. Kasi nakita ko din yun sa pamilya ko, lalo sa magulang ko na hindi nagkaroon ng ng parang third party din yung family ko na nakita ko sa magulang ko. At yun din yung gusto kong sundan. At nagkaroon ng problema sa pera pero hindi naging big deal para talagang totally na mag-away. Yun. Kaya inadapt ko din yung yung culture na yun. Happy life. Happy wife. Happy life. Happy wife, happy life. Siguro yung na-hospital ako na doon ko na nakita or naramdaman lalo yung love niya sa akin na kasi hindi ko naman siya nakikitang talaga yung umiiyak. So, parang syempre alam ko naman ang lalaki, strong personality. Pero nung time na yun talagang parang nakita ko siya na parang hindi siya nahiya sa maraming tao na umiiyak siya ganun. Kaya parang naramdaman ko dun kaya mas lalong naging strong yung yung parang hawak ko sa kanya na yung pagmamahal niya, alam kong talagang lalong nagiging mas matibay. Pero sobrang importante talaga. Sobrang halaga kasi siya yung yung parang kinakapitan mo. Kung may takot ka sa Diyos, alam mo yung limit mo bilang kunwari yun mag-asawa. Alam mo yung control mo sa sarili mo na alam mong nandyan si God na nakatingin sa'yo at hindi kayo pababayaan. Kaya yung parang yung love, mas lalo siyang nag-aalab, nagtitibay, gano'n. Huwag mo na magmadali na magkaroon ng relationship. Kasi, alala ko nung binata pa ako. Parang, pag nagkakwento kami ng mga barkada ko, parang paramihan ng boyfriend, parang ngayong matanda na ako, kasi dati nakikiano rin ako sa kanila, pero ngayong matanda na, or siguro nagkaroon ng relationship, o sa tagal namin mag-asawa ng asawa ko ni Shishing, masasabi ko na, ba't kailangan kong magparami pa ng mga boyfriend? Ibig sabihin, hindi ka naging faithful dun sa nakasama mo. Mas maganda na na isa lang, at least doon, alam mo, na naging faithful ka sa kanya, tamagal ka talaga. Tsaka, mas nakilala mo siya, di ba? Deeper. Huwag magmadali at saka yung isipin mo yung magiging future mo kasi yung future mo. Tsaka wala naman yun sa tagal. Nandun yun sa puso mo at saka kung talaga yun yung para sa yun yung binigay ni Lord, pinagkaloob ni Lord sa yun talaga yung yung parang malalaman mo na siya talaga. Parang basta wag magmadali ganun. Tsaka yung communication din. Communication and dapat yung kumbaga parang kaya mong ano ba tawag yun? Parang alam, at saka mararamdaman mo naman yun kung gusto mo na talaga na na pumasok dun sa next level na yun ng buhay mo. Tsaka lagi magpakumbaba. Kasi yung malagi yun na maging masaya siya dapat sa partner. Yung mas partner mo, maging masaya siya lagi sa'yo. Huwag mo siyang bibigyan ng stress. Diba? I'm Arnel Cuarton, 42 years old. I'm Maria Gina Pelcuarton, 40 years old. September 11, 2000. 20 years. Sa ngayon, para sa akin, God is love. Kasi kakilala na namin si Hindi. Same pa rin sa kung paano kami nagkakilala. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung love na nararamdaman namin. yung unang naramdaman yung nakita
Sabi ko sana ito yung mapangasawa. Wait, talaga ba? Siguro, kahit kami na, asawa ko na siya, may anak na kami, para mapanatili yung pagmamahal. Gaya pa rin ng dati. Parang nililigawan ko pa rin. Ay, Yun, napagkamalan akong hindi groom. Kasi, yung isang ninang namin, akala, hindi ako kilala. So, ang nakakilala doon, yung biyanan ko, si nanay. Tapos, hindi niya ako kilala na ako yung groom. Napagkamalan niya akong crew lang doon kung saan. Parang mas umano ngayon. Nung nakilala namin si Jesus, mas lalong tumibay yung pagmamahalan. Napaka-importante kasi kung wala si God sa buhay namin, siguro hindi na kami magkasama ngayon. Ang may advice ko sa mga kabataan ngayon, unang-una, kailangan makapagtapos ng pag-aaral. Yun ang napaka-importante. Pangalawa, wag magmadaling mag-asawa. Wag madaliin. Po ba pinag-iisipan ng pag-aasawa? Kung pwedeng 1 million times, gawin nyo. Basta wag nyo mamadali. Ikaw, Hello, good afternoon. Ako po ay si Fred Perez Estacion. Ang aking asawa ay si Rosemary Ranyola Estacion. Kami ay kinasal 1983 at siya ay namatay ng 2011. So 28 years kami nagsama bago siya mawala sa aming buhay ng aking pamilya. Kami ay nagkilala sa kanilang opisina noon dahil ako isang kapitan. Pumupunta ako sa office nila pero hindi ko siya kilala. Nakilala ko siya kami sa radyo, through radio lang. Kwentuhan kami sa radyo kasi may radio yung lansa namin sa office nila. So doon na kami nakilala pero hindi pa namin nakita isa't isa. Nung pumunta ako doon, nasa lubong ko siya pero hindi ko siya kilala. Nakita na kami, nag-usap kami ng aking boss. Tapos nasa lubong ko pag alis ko, kwento niya sa akin nung nag-asawa na kami. Sabi niya, sinisilip kita noon, ang gwapo mo pala. Sabi na crush kita, sabi ko. Doon ako nakilig sa kanya. Pero sabi ko, parang ikaw na siguro yung babae na para sa akin. Kasi marami akong kilala na babae. Pero sa kanya ako parang seryoso ako. Ito na talaga. Pero hindi ako nang ligaw sa kanya matagal dahil ang mga ka-office mate niya at sa mga mga tao sa paligid niya ay sila ang follow up sa amin. Parang nakuha niya kami na narito-rito ka sa bawat isa. So doon kami nakatagpo at hanggang sa nagpakasal kami. Ang boss niya kasi sobrang higpit eh. So bali nag-secret married muna kami from Bacolod to Iloilo na hindi alam ng boss niya. Pag alis ng umaga, balik ng hapon. Wala silang kalaman alam na kinasal na kami. Hindi ko rin siya na halikan. Parang sobrang care ko sa kanya na dahil siya na ang asawa ko. Ang pag-ibig ay kailangan pakita natin sa kanya, bali transparent tayo. Tapos magbigayan, huwag negative, at marunong tayo magpatawad, magparong-intindi, maunawa. Saka higit sa lahat ay siguro time. Ang time minsan kasi sa akin nung nagtrabaho pa ako, palagi ako wala sa kanya. So, kahit mahal mo yung tao, kung ang kulang time mo sa kanya, parang hindi sapat yun eh. Kaya ako palagi ang trabaho ko kasi as a sailor or seaman, bihira lang ako sa bahay. Kaya ang mga anak ko noon, hindi na nga ako nila kilala. Ilong lolo lang nila nakilala nila na tatay nila. So, medyo malungkot. Minsan makauwi ako ng 1 month, 2 months. Yung mga anak ko lumalaki, hindi na nila ako makilala. Yan lang, ang lolo na bali ang yan palit sa akin na obligasyon sa kanila hanggang sa pag-aral na kinder, hanggang nawalan na din ako ng trabaho. So ang pag-ibig ay kailangan transparent tayo.
ang pinaka-the best para sa atin mga pamilya para maramdam nila ang pag-ibig na binibigay mo sa kanila. Siguro, nung nag-date kami, unang date namin kasi yun sa Tita's Food Beef House. Doon kami nag-usap-usap hanggang sa nabanggit niya na ang anak ng boss niya ay nagpakasal ng secret marriage. Tapos dinigla ko siya, sabi ko, kailan naman tayo magpa-secret marriage? Doon na, hindi na ako nang ligaw sa kanya, yun ang diretso ng sinabi ko sa kanya. Sabi niya, ikaw, kailan gusto mo? So doon, parang biro lang, pero nagtuluyan kami na minamadali niya ako magpakasal hanggang sa December 83. Nakasal kami uli sa church ng Protestante, Cosmopolitan Church sa Bacolod. Saka marami, hindi alam ng mga kamag-anak namin, mga boss niya na kinasal yung, alam lang na ka-office mate niya. Doon na lang nila nalaman. Pero yung boss, zero talaga, wala sila kaalam-alam. Hanggang nagsama kami. Yun ang simula ng magandang love story namin. Maganda kasi sa maunawain sa mapagmahal at malalahanin. Kahit minsan na maraming pagkukulang ko, iniintindi pa rin niya ako. Siguro, sa una, mahirap na mawala yon, pero bandang huli, dahil patay na, so hindi na kailangan. Yung iba nga, nagwala ng pag-ibig na kahit buhay pang asawa na, nag-asawa ng iba. Yun pa kaya patay. Pero yung alala ko, hindi naman mawala sa kanya dahil sa mga anak ko na nakikita ko na yung pagmamahal nila. Kung hindi siguro sa kanila, siguro nag-asawa na ako dahil nandyan sila. So, hindi na kailangan na magkaroon ako ng asawa. Iniisip ko naman, kailangan ko bang mag-asawa? Kaya tinatanong ko si Lord kung, Lord, may para ba sa akin? Marami man talaga ako na kasama ng mga kaibigan na babae, pero sabi ko, hindi ako, parang hindi ako ready. Mayroon man nagyaya sa akin na magsama na lang tayo. Sabi ko, hindi ako pwede. Hindi ko na kaya, hindi na ako makatrabaho, wala ako pakain sa'yo. Kaya yun, umuwi na lang sa Mindanao sana na luhaan. So sabi ko, sorry, hindi talaga kita kaya. Kung ano man hinahabol mo sa akin, wala, matanda na ako, hindi ko na kaya yung bata ka pa, makakita ka pa ng asawa na. Yung iba, nagkabiro ko naman, parang ang joke-joke ko lang, parang gusto naman nila na magiging kami. Pero sa ako, wala sa isip ko yun, ayaw ko eh. Kung gustuhin ko, siguro noon pa yan. Pero ngayon na edad ko, nasa turning 68 na ko. So wala na ako talagang balak na mag-asawa. Kung may darating man, himala siguro yun. Pero ang alam ko, hindi ko kaya na buhayin yung pamilya ko. Hindi, ayaw ko na mag-asa sa mga anak ko. Hindi kasi ako mahilig humingi sa mga anak ko kahit walang-wala na ako. Alam naman nila, ramdam naman nila, kaya kusa lang sila mag-abot sa akin. Ngayon, kung may asawa ko, paano ko naman mabuhay ang pamilya? Hingi ba ko para sa kanila? So, hindi na pwede siguro. So, ang alam ko lang na nandyan sila, hindi na kailangan siguro maghanap ng asawa pa. Siguro, na palagi ko sila maalala, pag nakita ko yung mga anak ko, yung ginagawa nila. Alam kay Joy, kitang-kita ko yung ugali ng mama niya, pero mapigka, madiskarte, saka marami sa kaibigan. Kaya doon ko nakita sa kanya. Kahit minsan, nagsawa na rin ko sa kanya na parang bibi na siya eh. Nung malaki na nga siya, hindi na siya nagsasaing. Nagantay lang yan na may luto. Parang, kaya nang promise ko kasi sa mama niya, hindi ko sila pabayaan. So, siguro, narinig niya noon. Kaya ngayon sinasamantala. Pero hindi ko naman sila talaga iwan. Hanggat kaya ko pa. Okay pa naman ako. Ang memory na ang pag-aapa namin, nakita ko sa mga anak ko. Sa asawa ko. Siguro, kilatisin nyo muna yung magiging kaibigan nyo. Hindi lang basta pag nakaibigan mo, maasawa mo agad eh. Alamin mo yung background niya, kung mapagmahal ba siya, kilala na ba si Lord na dapat niya mag-guide gabay sa inyo. Kasi pag hindi sa Christian, alam ko ay hindi maganda yung samahan nyo. Una, magbigayan kayo, magmahalan. Tapos, pag hindi ka Christian, palagi kayo nag-away. So, alamin mo muna yung kung talagang fit kayong dalawa. Hindi naman sa gwapo at maganda. Ang importante yung maging samahan nyo sa bandang huli, yan ang magiging successful para sa inyo. Magmahalan, transparent, magbigayan,
bawal magtago, ipakita sa magiging asawa mo yung tama. Wag mo itago yung mga sekreto mo. Ihayag mo sa kanya para alam niya kung mayroong kasalanan, maging napatawaran, magpakumbaba. Yan